Anong pakulo na naman ito, oy? So, for today's video, mga impactas, ay matutunghayan ninyo ang simpleng paghahanda para sa birthday ng tatay ko last October 3. Roll VTR. So, October 2 pa lang ito, a day before the birthday of my father. Nagdadalawang isip ako kung maghahanda pa ba talaga o hindi na kasi busy talaga kami. Busy yung tatay ko sa bukid, tapos andito ako sa ospital, nagbantay magdamag kasi nga na-confine dahil sa dengue yung kapatid ko. So, pagdating nung nanay ko sa hospital, umalis na rin ako agad. Mag-alas 10 na ng umaga yan. Wala man kasi akong kagana-gana magbantay sa ospital. Uy, wala man lang kasing gwapong nurse ba? Wala babae man kasi yung naka-assign sa kanya. Buti sana kung andon si Doc Adrian, di ba? Charot. So kahit wala pa akong sapat na tulog at medyo sama na rin talaga pakiramdam ko nito, dumiretso muna ako sa may palengke para bumili ng panghanda kahit papaano ba at nang sumaya-saya naman sa kabila ng pagsubok ba. Inuna kong mamili dito sa may Robinsons Supermarket para bumili ng mga ingredients pang spaghetti. Kasi sakto may mga naipapackage akong mga pasta, jacket, tsaka veneers galing Saudi. Tapos naglakad na lang ako papunta dito sa may New Public Market sa San Carlos para naman bumili nitong sinakob or kung ano man tawag nyo dito dyan sa lugar ninyo. Magluluto kasi ako ng bibingkan latik. Mahilig kasi tatay ko sa mga lutong malagkit. So yun lang, dalawang pagkain lang ang iluluto ko para sa birthday niya. Pagkatapos ko dyan ay dumiretso naman ako dito sa may Valerio Meat Shop ulit para naman bumili ng giniling. Nagagamitin ko sa spaghetti. Tapos umuwi na ako. Ganyan po pala ako sumakay sa tricycle para akong pitis. Kung hinahanap nyo yung mga pinamili ko, ayan no. Kompleto ba ito? Double check ko lang, baka may naiwan ako ah. Hirap pa naman mamalengke mag-isa. O, pak! Diba? Halatang haggard na yung itsura. Wala pang ligo-ligo. Diyos ko, magdamag pa sa ospital. Kinahaponan, sinimulan ko na ding lutuin itong bibingka. Bale, late afternoon ko na po ito nasimulang lutuin. Di ko na nga sana ito lulutuin kasi nung araw din na to, nilabas sa ospital yung kapatid ko ng tanghali. Kaya nabisi na naman. Pero tinuloy ko pa rin kahit walang pahinga ang bakla. Diyos ko. So, pagkatapos ko mahugasan itong 2 kilong malagkit, ibinabad muna sa tubig sa loob ng 1 oras. Habang binababad ko pa yung malagkit, kumuha na ako ng dahon ng saging. Pinilas-pilas ko doon sa tangkay niya. Tapos, idinangdang ko sa kalan para hindi mapunit agad. O, dyan ko na dinangdang sa digasol para mabilis tayo. Tapos, iniready ko na yung paglulutuan namin ng malagkit. Yung sa tingin ko, babad naman na yung malagkit, pwede na ito. O, inutosan ko na yung nanay ko na magparlang ng dalikan. Ay, apura yun, itanlay marmar lang niya po all. Wala kasi kaming posporo o lighter kaya doon siya nagsindi sa kalan. Bali siya na muna in charge dito sa pagluto ng malagkit kasi ako naman yung magluluto doon sa loob para sa latik. Para sa sangkap, 2 gata ng niyog, unang piga. Tapos kahit di pa kumukulo, ilagay ko na agad yung sinakob. Ganun lang din yan na matutunaw. Bale, 1 lakap lang yung nilagay ko. Yung 2 magkapatong ba, tikman ko muna bago ilagay. Malamang matamis. Nung kumulo na at natunaw na yung sinakob, nilagyan ko na ng brown sugar. Optional lang naman ito, pwedeng hindi na rin lagyan. Kasi matamis na yung sinakob, konti lang naman nilagay ko para hindi sila ma-diabetes. Tapos, condensed milk. Antayin lang yung kumulo ng kumulo, tapos okay na. Huwag nyo masyadong palaputin kasi lalapot din yan kapag nilagay na sa ibabaw ng ating bibingka. Para naman sa sangkap ng malagkit, 2 gata ng niyog, 2 piga. Haluan na rin ng konting tubig, baka kulangin. Asa na ba yung nanay ko? Siya dapat gagawa nito. I'm so overused na kasi talaga ngayong araw na ito, Diyos ko. Tapos, lagyan ng asukal. Dapat white sugar para hindi magkulay brown yung malagkit. Kaso, wash yung nabili namin, pwede na yan. Ba't di kasi butasan ng malaki, ilalagay naman yan lahat. Natatagalan tuloy tayo dito. 2 kilo yung malagkit natin, kaya ½ kilo na asukal nilagay namin. Parang ang dami. Bala na dyan, uy. Tapos, nilagyan ng konting asin ni nanay para mabalancing ang equation. Okay. Antayin na lang yung kumulo bago ilaglag yung bigas na malagkit. Sinilip ko lang saglit itong latik. Ayan, pwede na ito. Ngayon, titikman ko na sana siya gamit itong sandok para mabash na naman ako at tumaas yung engagement natin. Pagkakakitaan ko na naman yung mga bashers. Kaso, flat naman pala itong nagamit kong sandok. Hindi tuloy makakuha ng latik. Kaya no choice, ito kutsara na lang. Sayang yung engagement na naman sana. Medyo nahiya-hiya pa ako kung titikman ko na ba siya talaga kasi parang may nanonood sa akin na di ko nakikita. May mga kaibaan kasi dito sa amin. Matamis siya, malamang may maasim bang latik. Pinatay ko na yung apoy. Ngayon, dito na tayo mag-focus sa malagkit. Kumukulo na yung gata na may asukal, kaya dinrain na namin ng nanay ko yung binabad na malagkit. Tapos, nilaglag na. O, okay na yan, wag nyo nang karkarin masyado. Mag-aksaya tayo ng bigas. So, antayin na lang yung kumulo ulit hanggang sa magliw-liw para lumambot-lambot ng konti yung bigas. So, hihipan ko ulit tong kalan namin hindi dahil sa wala na siyang apoy, kundi para ma-flex sa inyo itong 2 anyog namin. Meron kasi kaming anyog na made from kawayan at yung isa naman ay made from PVC.
O, di ba? May option ka ngayon. After few years, ganyan na po yung itsura niya. Medyo makunakit na siya. Bale, konting liw-liw pa po ito. Tinakpan ko lang ulit, pero pinatayan ko na ng apoy. Baga na lang yung nagsisilbing init niya sa magdamag. After 20th century, ayan, pwede na po siyang hanguin kasi gumarol na po sa ilalim. Ngayon, ipasok ko na sa kusina kasi doon na natin siya i-oven. Tingin-tingin nyo dyan, gabi na, diba? Na-overuse talaga ang akla ngayong araw na ito, Diyos ko. Hinanda ko na yung dalawang aluminum na lagayan kasi 2 taon na bibingka po yung gagawin natin. Napisan ko lang siya ng dahon ng punti habang nakasara sa camera yung nanay ko. Matapos kong maapisan ng dahon ng saging, nilagyan ko naman na ng mantika para madaling tanggalin yung bibingka natin kapag naluto na. Pinuranis ko siya gamit yung dahon ng saging para kumalat. Wala kasi tayong spray na oil. Habang tinatransfer ko na yung malagkit guys doon sa lagayan, hindi ko pa napupuno yung isang lagayan, paubos na yung malagkit natin. Pang isahang salang lang pala itong 2 kilong malagkit. Na-underestimate ko siya, B. Medyo mataas din kasi itong lagayan, kaya matakaw siya sa malagkit. So ayun, pinag-isa ko na lang po lahat. Bale, 1 taon na lang po na bibingkang magagawa natin for today's video. Pinalitadaan ko siya gamit yung dahon ng saging na may mantika. Hanggang sa tuluyan ng maging flat top at wala ng ombok-ombok. Saka ko na ibinuhos ang latte. Hindi ko inubos kasi lulupuan na siya. Tapos pandalawahan naman kasi talaga itong ginawa kong latte. Tabi ko na lang itong natira, ilagay ko sa rep. Tapos iulam ko na lang sa kanin pag wala kaming ulam, diba? Ngayon ay patawan muna natin ng forced eviction sa bahay ni Kuya, si air fryer. Dahil mayroong magbabalik na housemate bilang house challenger. Siya po si oven toaster. So, ipinasok ko na si Bibingkanin Maria Yamagata. Tapos, binuksan ko yung taas sa 200 degrees Celsius. Walang timer tong oven namin. So, tansya-tansya na lang, silip-silip na lang, mayat-maya ano. Habang nagaantay, kinarkar ko muna itong natirang galore. Kasi paborito namin to ng tatay ko. Tapos, sinabawan ko lang siya ng konting latik na natira. Ang sarap, be, Diyos ko. Kahit ito na yung hapunan ko ba? So, dahil nga sa gamit na gamit ako ngayong araw, pinasuyo ko na lang muna sa hipag ko yung pag-monitor dito sa bibingka. Tapos, alas 10 ng gabi, bumaba ako, sinilip ko. Ayun, kakaluto lang din pala. Blessing in disguise na rin siguro na naging isang salang lang yung nagawa naming bibingka. Kasi kung 2 ito, Diyos ko, baka abutin kami hanggang 1:00 ng madaling araw. So, ayan, luto na siya. Mas maluluto pa yan magdamag kasi mainit-init naman yung oven. O siya, at matulog muna ako kasi overpatig na yata talaga ako, be. Kinabukasan, naabutan ko ng naghihiwa ng ingredients para sa spaghetti yung nanay ko. Ganito naman na yung itsura ni Bibingka. Mas sumarap na siya tignan. Ito na pala yung mismong araw ng birthday ni tatay. Pero wala siya dito kasi bising-busy talaga sila sa bukid. Mahal ang bell pepper dito sa Pilipinas. Diyos ko. Buti na lang may pananim dito yung nanay ko. Maliliit nga lang. Ewan ko ba kung bell pepper ba ito? Ibang variety. Pero pwede na ito. Hindi naman maanghang. Tapos magkasing amoy naman sila ng bell pepper. So hinarvest ko na lang lahat ng mga nakita kong hinog para may maisahog sa spaghetti ba. Ayan na, ikaw na maghiwa lahat at masama talaga pakiramdam ko, Diyos ko. So, hindi ko na masyadong ipapakita itong pagluluto ko sa spaghetti, kasi nakailang vlog naman na ako nito. Or if ever, isa-separate ko na lang po siya ng vlog. Sumama din kasi talaga pakiramdam ko nito, guys. Kaya kung pansin nyo, medyo malat-malat ako ngayon habang nagbo-voice over. No-over fatigue yata talaga ako nito. So, nung naluto na po lahat nung handa ni tatay, parang ang dami yan. 2 lang naman. Sinimulan ko ng hiwain itong bibingka kasi andito na yung mga magme-merienda galing bukid. Diyos ko, hinihiwa ko pa lang, natatakam na ako. Bali, kinamay ko na lang, di naman na alam yan ng mga kakain. Hoy, malinis yung kamay ko dyan, no? Ayan, dinilaan ko pa nga. Nagsandok na rin ako ng spaghetti na kakainin nila. Bali, nasa 4 lang naman silang kakain. So, pwede na yan isang mangkok. Dito ko ilalagay sa labas yung mga pang-merienda ng mga magbubukid kasi dito sila nasanay kumain. Mas presko daw kasi pag dito sa labas. Ito yung dahilan kung bakit laging nawawala yung lamesa ko doon sa lutuan. Dito kasi nila ginagamit lagi. So, kung pansin nyo, dito sa bakuran namin, ang daming mga palay. Tapos, andun sila sa may dulo, nagkukop-kop, hindi pa tapos. Ayun yung tatay ko yung nakamaro na jacket sa dulo. Mahirap talaga yung hagilapin pag ganitong anihan, dahil pa-artista. Kaya, di ko siya nakuha na ng video. Tara na dito, kain na, bala kayo dyan. Tapos, andun pa sa may kalsada namin yung rotor, pati yung mga dayami. Diyos ko, bising-bisi talaga dito sa bahay. Kaya, ayan, inunahan ko na lang silang kumain. Di ko na rin namalayan na tapos na pala silang kumain dito, kaya di ko na videohan. Pagbalik ko, nasa bukid na naman sila. May mga dumating na bisita naman si tatay, bandang alas 4 na ng hapon. Mga tito at tita ko lang naman. Tapos mga pinsan. Kaso di na ako nakapag-video kasi masama talaga pakiramdam ko. Tapos di na rin nila naabutan si tatay, bumalik na sa bukid pagdating nila. Naabutan ko na lang, ayan, nagbabalot na si nanay at auntie ko para ibigay sa mga kapitbahay ba. Tsaka ibang mga kamag-anak. So yun lamang po ang mga pangyayari sa simpleng paghahanda para sa birthday ni tatay. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.